Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So mainit na mainit ang balita kahapon nung inaresto si Duterte. Pero I refuse na mag-comment kasi hindi ko kasi alam yung kaso nun. Ang kukomentan ko na lang yung mga umagaw ng pansin sa akin. Katulad nito, no. Ganda pala na talaga nung yung anak ni Duterte, no? Si Kitty. Ito lang yung mga nakatawag ng pansin sa akin eh. Sorry ha, hindi ko mabigyan ng komento yung nangyari kay Duterte ICC kasi wala akong alam dun eh. Hindi ko kasi alam kung ano ba yon or ano. Kasi marami nagsisend sa akin ng video na naaresto daw si Duterte, ganyan. Pero ito lang yung mga napansin ko. Ito sa video na to. Ganda pala nung anak ni Duterte, no? Ito, asawa ni Duterte to, di ba? Si Hanilet. Si Ma'am Hanilet. Ito. Tama, ganda nung anak niya, no? Parang model. Tapos ang tapang pa. Hindi ko ma-play kasi may sound na pang copyright eh. Tignan mo, tapos grabe man makatingin. Tignan mo. Parang alam mo yung parang vampira na mananakmal. Pero ganda niya talaga, no? Tapos ito pang isang video. Yung minura niya yung si Torres ba to? Ito oh. Ang nagbi-video dito siya eh. Our obligations under the okay, sir? Sir, ganito. Let us follow the Ito na yung sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this easy. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany PR to the plane. May bus dyan, and he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Ma'am, chartered flight. Chartered flight Okay. from? So we need The to hard way. know. We The hard- need to know Ma'am, where you're ma'am, bringing ma'am. our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give Ma'am. us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing Wala sa pay grade ko yan, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Kung Tang sino po ina may ka. grade. Duterte, no? Alam mo, feeling ko darating ang araw, si Kitty tatakbo yan. No? Start ka muna ng mayor siguro. Mayor, tapos congressman, senator. Feeling ko lang na ko to si Kitty. Mark my word, magkita-kita tayo sa vlog ko, 2025? Let's say mga 2030. Nasa politics na yan. Yan si Kitty. Astig eh, no? Diba? I don't give a fuck kung ano yung kung may pagkakamali ba yung tatay niya or kung sinong politiko. Basta ang kinomentan ko lang yung yung attitude niya dito. Sinabihan siya eh. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Kung Tang sino po ina may ka. grade. The hard way. The hard way. Duterte eh. Anyway, proceed na tayo dun sa ito, no, ang pag-usapan nga natin yung pagbablog. Na ko na to eh, ito larawan talaga siya ng kahirapan eh, no? Bakit yung mga tao ganito ang mentality nyo? Yung vlogger nga taga Kalinog nag-inom kag nagbubo sang gasolina sa iya lawas antes ginsudutan ginapahayag nga critical subong so ando. Anyway, pagkakaalam ko, uminom siya ng gasolina. Today's video mga idol. Ari na si Boy Tapang ng Kalinog oh. Mainom tayo ng gasolina. Ito di ba may mini-mention niya boy tapang daw. Ibig sabihin,
Kayong mga existing vlogger na sikat, kayo ay nagiging role model na itong mga to. Diba? Anong nagiging cause niyan? Siyempre, let's say si Boy Tapang, nakita nila kung paano nag-umpisa. Paggawa-gawa lang ng video, ngayon ang yaman ni Boy Tapang. Ganyan din kasi ang nakikita sa inyong mga vlogger na nagiging modelo kayo. Kaya kung kayo ay papeke-peke ng ginagawa, gagayahin din kayo. Mawawala na yung talagang value ng pagva-vlog. Kasi supposed to be kaya ka ang etimolohiya ng salitang vlog. Dati nung araw vlog yan no, B as in baboy, vlog. Kasi yan ang vlog kasi nag-start yan early 2000 vlog, BOLG. Yan weblog ang ibig sabihin yan from weblog Tanyo ha. Diba? Nag-start ang salitang vlog galing sa word na weblog. Diba? Diary style yan. A blog is an information website consisting of discrete, often informal diary-style text entries. Parang yan mga text yan dati noon, nung araw, early 2000. May kanya-kanyang website yung mga vlogger nung araw. Wala pang YouTube noon. Wala pang platform noon. Kanya-kanyang website dati nung araw. Nakalimutan ko na may mga binabasa akong vlog dati nung araw Vlog as in B, baboy, vlog. From from weblog ang ibig sabihin niya, weblog. Ngayon, nung nauso yung YouTube, yung mas madali kasi YouTube kasi pagka yung text, pang matatalino kasi yun Sorry pang matatalino kasi yung vlog talaga, BOLG. 'Di ba? Dumating na yung mga video platform na katulad ng YouTube. Nauso na yung vlog, video log naman yun, video log. 'Di ba? Nauso na siya ngayon. Mas madali kasi 'yon. Kahit nakahiga ka, magsalita ka lang doon, "Hi guys, blah 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 blah." Pero basically vlog din 'yon. Kaya lang video. Sa sobrang dali gawin yung vlog na 'yan, lahat na nakaya. 'Di ba? Ayan vlog. Pakita ko sa inyo. Vlog. 'Di ba? Galing siya sa word na weblog. Vlogger. Most of the time yung mga vlogger nung araw, mga reviewer yan Or halimbawa, nagtatalakay yan ng mga issues. Nakalimutan ko na may sinusubaybayan akong yung list verse na website nung araw. Buhay pa ba yon, list verse? List verse. Kasi nung nauso yung YouTube, wala nang dyan. Ayan ito yung vlog. Hindi ganito itsura nito dati nun. Vlog ito dati nung nung may-ari. 'Di ba? Daily may countdown yan, yung 10 events that will be signs of end of times. 'Di ba? May nagbabasa pa kaya dito? Tagal na nito tong website na to list verse na to. Lagi akong bizarre entertainment, general knowledge, lifestyle. 'Di ba? Yan yung mga binabasa ko nung araw. Kinder pa ako nun. Tapos yung mga favorite band mo, let's say Metallica, pupunta ka sa website ng Metallica, may mga vlog sila doon. Na today, nasa ganito kami, nasa Mexico kami. Hindi naman Tagalog, English. So, dito kasi, sa nangyayari sa mga ganito, pababa na ng pababa yung
yung content making, yung basta may maipakita na lang. Kasi sa totoo lang, ang habol din naman na kasi ng tao ngayon. Alam mo yun, tamad kasi mag-isip din ng yung mga tao. Ang gusto lang nila mapanood, yung madali i-digest. Yung makikita lang nila na mamamangha sila. Kasi ayaw nila nung ano yung katulad netong halimbawa itong ginagawa ko. Although na, yung makikinig kayo, yung iintindihin yung sinasabi, ayaw kadalasan ng mga tao ng ganun eh. Kasi gumagamit kasi ng utak yun eh. Hindi, real talk lang pagka may pinapaunawa ako, 'di ba? May mga tanga na hindi na pinaprocess ang utak. 'Di ba? Nagagalit na agad na biglang shortcut na agad na. Hindi, naninira ka lang. Hindi na nila iniintindi yung sinasabi ko. Kasi ayaw na ng tao ng gano'n eh. Ang gusto nila yung shortcut na ganito. Pag pinanood mo, ganyan. Mga bata dyan, huwag yung giyahin to ha. Puro 'Di ba? content creator lang ka. Imo sini yung mga bata. Tapos yung definition ng paggawa ng content. 'Di ba na bago na? Ang para sa utak ng mga bobo, when you say content, imbento. 'Di ba? 'Yun ang sinonimo sa mga bobo eh. Pag sinabi mong content, imbento, kahit anong gawin, kaya totoo o hindi, na hindi nila naiintindihan, may responsibility pa rin dapat yung gumagawa ng content. Hindi yung basta mailagay ka lang sa video mo. Hindi ka mo mag-kwadra. Hindi nyo pagayahin yung ginagawa ni Boy Negro. Pa yan? Pwede ka magkaroon ng cancer niyan, men eh. Ano ba yun? Sinilaban yung katawan para lang sa views. Oo, ngayon, sulit ba? Sulit ba yung ginawa mo? Ito yung mga tanga-tanga ding hindi iniisip nung mga nagbablog ng kagaguhan eh. O sulit ba? After nyan, tingnan natin. Kasi ang iniisip lang natin yung kung paano sumikat eh. Hindi na natin iniisip yung implikasyon ng ginawa natin. Hapdi at kirot ang iniinda ngayon ng isang vlogger matapos nitong silaban ang sarili bilang content nitong linggo, Marso 9. Kinilala ang vlogger na si Isagani Canha Palma alias Boy Negro, 38 anyos, isang tricycle driver na residente ng Barangay Simsiman, Kalinog, Iloilo. Sa kanyang video, uminom at naligo ng gasolina ang naturang vlogger at walang pag-atubiling sinilaban ang sarili dahilan na nagliyab ang buong katawan at nagtamo. Ay, nako! Burn. Napag-alaman na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng buwis buhay na content dahil noong nakaraang buwan ay uminom ito ng isang bleach at kumain ng sabong panglaba. Lason yan eh! Si Boy Negro ay may asawa at 2 mga anak na parehong minor de edad. In the heart of changing lives, ito. Alam mo kung ba't gumagawa ng ganyan? Yung gumagawa na ng kagaguhan? Mahigpit na kasi ang competition ngayon sa vlogging. 'Di ba? Kung hindi ka gagawa ng ganyan, dahil din sa mga audience na kinonsinti nyo, na kailangan extreme lagi ang nakikita, 'di ba? Gagawa kayo at gagawa ng bagay na kailangan maging lutang kayo sa iba. Katulad ng pag-ghost hunting, no? Halimbawa, nag-ghost hunting ako, nag-ghost hunting ka. Now, kung ang ghost hunting nga naman natin ay halimbawa, walang nakita sa akin, wala rin nakita sa'yo, walang nakita sa kanya. Di ba? May isang bugok na mag-iimbento na may nakita doon sa video niya. Thinking, yung mindset kasi, na pagka may kakaiba nakita sa kanya pupunta lahat ng tao. Kaya lang, ang problema nun, di ba, pag nabuking yung ginawa niya, mabubuking din yung, actually hindi mabubuking yung iba, madadamay pala, yun ang right term. Pag nabuking siya,
Dahil siya ay ghost hunter, katulad ko, katulad mo, pag na-booking siya, damay-damay na tayo. Ay, ghost hunter, katulad din niya nung isa na nameke, mamimeke din yan. 'Di ba? O kita natin ang tingin ngayon sa mga vlogger na yung mga kumakagat ng challenge na yan, pare-pareha sila mga patay gutom. 'Di ba? Kasi pabubunan ng pabubumin eh. Sa sobrang alam mo hindi maganda yan yung gagawa ka ng ganyan. Kasi pag nagawa mo yan, let's say makalusot ka diyan sa ginawa mong yan. Hihigitan mo pa yan. Kailangan may magawa kasi kung magi-stay ka sa ganon, ano naman ang tao sa'yo, tatamlay naman yung tao sa'yo. Kasi doon ka nakilala, doon sa extreme eh. Kailangan gumawa ka na uli ng isang extreme na gawain. Pero kung halimbawa ikaw ay isang matapat na gumagawa lang ng content, masasanay yung tao sa pagiging matapat mo eh. 'Di ba? Let's say, halimbawa, sino ba ang mga magagaling na vlogger dyan? Yung si ka-YouTubero, yung pumupunta sa mga lumang bahay, ang dami nanonood dun. Di ba? Halimbawa, pumunta siya dito sa wala kasi siyang special na ginagawa. Ang ginagawa niya lang talaga, yung igala tayo. Di ba? Alam mo, nandito tayo sa lumang bahay ni Juan. Ito yung bahay nung araw, So nakikita natin. May replay value kasi yun eh. Yung ganun eh. Oh, next content niya naman, andito tayo sa bahay ni Juan Luna. Panoorin niyo yung nakalimutan ko na yung channel. Ang pangit lang doon sa channel niya yung title eh. Parang walang name recall eh. Pero ang dami niyang views. Ang naalala ko lang sa name ng channel niya, yung ka-YouTubero lang. Na niya yun, na papansin nyo. Pero ang ganda ng vlog niya. Diba? O, punta naman tayo sa yung walang expectation ng audience. Ang expectation lang ng audience ay maigagala niya tayo. Na halimbawa, pag nagbabalak tayo na pumunta dun sa lugar na yon, tingnan nga muna natin yung video ni YouTubero kasi alam ko yan napuntahan niya yan eh. 'Di ba? Para may idea tayo pagpunta natin doon. O di i-search ngayon yung video niya. 'Di ba? May mga ganung vlogger na may replay value na maganda talaga. Hindi katulad yung ginagawa ng iba, pupunta doon sa lugar, gagawa ng ng peking pagpapakita ng multo, mamipilitan siya, sa susunod niya, gagawa uli siya ng ganon. Hanggang sa hindi niya napapansin na nakukuha na ng tao yung pattern niya, mabubuking na siya. Pag nabuking siya, maninisi ng iba. Pati debunker maninisi. Di ba? Kasi sinisiraan daw. Siya naman gumawa ng ng problema eh. Kaya mas maganda yung gagawa ka, ang aasahan ng tao sa'yo, hindi niya alam. Di ba? Pwedeng may mangyari, pwedeng wala. Di ba? Kasi totoo eh. Kaya nga dapat maganda sinasanay ang tao, ang papanoorin sa video mo, ano kaya ang mangyayari doon sa vlog nito. Hindi yung mahihigitan niya pa kaya yung una niyang ginawa. Kasi pag gano'n ang expectation ng tao sa'yo, lalo ka mahihirapan doon eh. Pa-up ang level mo nun. Although pwede naman mangyari yun sa normal na vlogging, pero organically nangyayari yun eh. Paano nangyayari yun sa vlogger? Let's say, una muna, cellphone ang gamit mo, Biglang umuunlad ka, biglang hindi na mamalaya ng audience mo, nag-a-up na yung pag-vlog mo. Nagkakaroon ka na ng magandang camera, sobrang linaw na. Then, after sobrang linaw na, magle-level up na uli. Meron ka ng voice over sa video mo. 'Di ba? Yun ang mga upgrade na dapat mararanasan ng tao. Hindi yung malupit ang ginawa mo yun. Kailangan sa susunod mas malupit pa. May ikaw din may hirapan nun. 'Di ba? Katulad nito. Tsaka yung pag-imbento ng content. Katulad nito, meron na naman tayo papakita dito mga kababayan ko. Yung pag-imbento ng content, hindi maganda eh. Sana ba yun?
ito di ba nauuso yung yung money hunt? Katulad nito, di ba ang dami nagma-money hunt. Ngayon may na-booking. Mga vlogger na nang iwan ng pera, sila din kumukuha. Meow. Panoorin natin. Mga vlogger yan, mga vlogger ng Pasig. Yung magaya kay Lombang, binablog ko yan, nag-iwan ng pera, pero sila din kukuha. Yan, Di ba? diba? Sila din kumuha ng pera ang iniwan nila. Scripted, Gar. Ano pa yan, Gar? Scripted naman yan, Gar. Yan Mr. Lombang. Ba't ganon? Kaya rin gumaya. Kaya rin kumuha ng perang iniwan nyo. Mga vlogger yan, mga vlogger ng Pasig. Yung magaya kay Dahil sa ganyan na nangyari, lahat na lang money hunt, ang tingin ng tao peke na. 'Di ba? Nawala na saysay yung may bugok na meheke eh. Hindi, kahit pa sabihin mo na hindi, yan bungo, parang satire. Malay lang ba ng tao sa satire? Nung kumalat itong video na to, nahuli kayo na nagsasatire eh. Alam niyo yung ibig sabihin ng satire? Paano ba ipapaliwanag yung satire? When you say satire, yung parang sinasadya mo na, parang basically joke siya eh. Parang ka-level siya ng spoof. Feeling ko satire ito eh. Pero kahit na, it doesn't affect na yung nakita ng tao, yung pagkakaintindi ng tao, gumagawa ka ng scripted. Diba? O dahil sa ginawa mong yan, let's say satire man yan, Yan, nag-iwan ng pera, pero sila din kukuha. Yan, diba? Sila din kumuha ng pera ang iniwan nila. Diba? Dahil nagkaroon na ng ganyan. Paano ngayon yung nagmamani hunt? Paano ngayon yung credibility ng mga nagmamani hunt? Lalo na yung mga gumagawa ng totoong money hunt. Ang iisipin na ng tao, may nakita akong ganyan, pinipeke yan eh. Peke rin yan, sigurado. Yan na hindi naiintindihan ng mga namimeke. Diba? Kaya dapat hindi gumagawa ng ganitong katarantaduhan eh. Kahit pa sabihin mo satire yan, or isipin yung magiging effect do sa kapwa nyo gumagawa ng ganyang content din. 'Di ba? Kaya ito yung pinapaintindi ko, kung halimbawa sa ghost hunting mamimeke ka, kapag nahuli ka, lahat ng mga nag-ghost hunting din peke na rin para sa kanila. Kaya dapat hindi kinukonsinti yung mga yan eh. Yung mga namimeke ng content na yan eh. Kasi iisipin mo, kahit ako dalang-dala na ako, pag nagre-react ako ng video, let's say sabihin natin satire itong video na to, biglang magme-message sa akin na uy, bungo, scripted yan, kilala ko yan, si yan. Ay di lahat na lang ng papanoorin ko, may doubt na ako. Diba? Minsan magagaling na rin umacting eh. Diba? Katulad na itong isa, meron ditong isa, ito, ang dami rin nagre-request sa akin ito. Pero duda ako dito eh, hindi ko alam kung scripted to o hindi. Nakakadala na kasi. Pero i-discuss natin itong, wala na akong pakialam kung scripted to o hindi. I-discuss na lang natin yung yung issue do sa video. Yung issue sa video. Hindi na natin sasabihin kung scripted. Kasi baka mamaya may mag-PM na naman sa akin. Oy, kilala ko yan. Yan, scripted yan. Wala na akong pakialam doon. Ang pag-uusapan natin dito yung issue sa loob ng video. Sino pinaparinggan mo, kuya? Bawo? Ate ko, ang bawa naman talaga eh. Parang ako yung pinaparinggan mo, ah. Ba't hindi ka naman kasi sa labas na lang? Anong sa labas? Bumaba ka na lang, doon mo na lang ginawa. Ang hirap sa'yo, namimintang ka ba? Namimintang ka. Huwag ka namimintang sa akin. Ate, nagagalit ka kagad. Mama, bayad ko, bayad. Ano ka mamaya? Natakalo niyo, ah. Baho, ah. Grabe Baho, kayo, ah. mamaya. Oh, kasi ako yung pinaparinggan niyo, eh. Bayad yan namin at saka yung umutot. Labas ka na lang, para. Ganyan ka rin? Ano umutot? Oh, ako nga umutot. Oh, bayad na ako, kuya, ha? Bayad Ayun, na ako. yan lang ha. Natres na namin kung sinong umutot. Ikaw diba? ate, maging promiscuito ka ang naman sa sama ng mga ugali ano. mo. Di inamin mo rin na ikaw ang umutot. Ikaw pala yung umutot eh. Kung hindi, Ate, hindi ko na ka mapigilan. Nautot na ako, eh. kung hindi pala ako nag... Umamin din siya. Dito hindi ka nahiya?
Kung hindi pala ako nagbayad, hindi mahuli yung Ang umutot. doktor pa ang magkapira doon, di mo ba alam? Kaya nga, binitawan ko na eh. Hoy ate, pwede ka naman huminto. Pwede naman bumaba saglit eh, para... Ako patuloy ang makapal ang mukha, ha? Yan, sino nga yan? Mga video nyo? Bakit bawa-bawa ng utot mo tapos Nakikiamoy na nga lang kayo, reklamo pa kayo ng reklamo. Doon mo mahalatang ito scripted lang eh. Medyo dumudulas-dulas yung linya niya eh. kagalit ate. Nakakaano kayo, nakakainsulto kayo sa akin eh. Hoy ate, maya ka naman sa pampasahero. Sumamalo-palo mo eh, samantalang pinagbayad ka na nga. Yun na nga, pinabayad Diba? ako sa maraming pasahero. Di ba nagbayad ako, kasama na yung umutot, sabi ko. napaamin ka Pinaupo rin. na lang dyan. Umamin na nga ako, kuya, kasi binayaran mo ako. Ang akin lang, huwag mo naman masyado ipahiya. Alam mo naman eh. Ang baho naman kasi ng utot mo. Ang kakapal nga pagmumukha Sa niyo lahat babae to. mong tao, di ka nahiya. True. Ano mukha mo? True. Nako, ako, tumigil kayo lahat ha, tumigil kayo sa akin ha. Nakariban ka pa naman, tapos umutot ka lang yan. Agad, tsaka utot. Nautot na nga ako. Actually, yung Wala ka naman pigilan ko. yung reaction na ganyan sa pag-utot, ano yan eh. Para masyadong big deal eh. Doon pa nga lang giveaway na peke na itong video na to. 'Di ba? However, pag may umutot na ganyan, kaya naman siguro makapagpigil. Ilang beses ko na naranasan sa public transport yan. Hindi ako umutot na. Yung nakakaamoy ako ng ganyan, parang hindi ka na lang dapat masyado ka naman maselan. Kasi alam mo naman public yan eh. Kung sino-sinong nakakasakay dyan eh. 'Di ba? Kayo naman, kung makakapagpigil naman kayo, kaya nyo naman sigurong pigilan yan. No? Pero na lang talaga kung aksidente na hindi nyo na kaya. Hindi possible yung sinasabi niya na bumaba ka muna. Ano yung bababa ka muna para umutot ka tapos akit ka ulit? Hindi possible yun. Gagawin. May gumawa na ba nun? Halimbawa, nakasakay kayo sa bus or e-jeep or jeep na wait lang ha. Tapos bababa ka. O sige, okay na. May gumawa ba nun? Parang tanga naman din yung gumawa nitong video na to eh. Di ba? Hindi naman, ngayon lang ba kayo nakaranas na makaamoy ng utot? Masyadong big deal. Doon pa mismo giveaway na eh. However, tutol din naman ako na nasadyain mo na umutot naman. Manners naman. Pero may time talaga na hindi mo mapigilan yan eh. Pero may... Alam mo naman aircon to. Hoy ate, aircon to, tapos umutot ka, di ka Oo, naya. ayan, tingnan mo yung driver oh. Yung driver nagre-react, yung driver oh. Ay, Oh, nako. tingnan mo yung driver oh, nagre-react. Nag-aamoy na nga lang kayo, di ba? Bababain mo Siya to pa kuya, talaga galit, oh. umutot Siya to, pa galit. nakakaya. Grabe yung kapal ng mga pagmumukha ng mga tao na to. Siya pa ang galit. Ang lilinis nyo ah. Utot lang ang problema, ganyan ang mga ano nyo. Baba ka na! Ay, bababa ka na oh, baba ka na kasi baho nga eh. Tatatay ka. Ano kayo? Ganun ba katagal yung baho ng utot? Ilang minuto na sila alam ko nawawala din naman yan eh. Tay kaya tay. Na nga lang, nakikiamoy na nga lang kayo. Oh, ayan oh, basa na nga ang puwet. Ako, gigil ako sa mga pagmumukha nyo ha. Basta- Lalo ikaw babae ka. Bakit? Kung sabida ka eh. Ate, aircon to, bakit umutot ka nga? Nautot nga ako eh, di ba? Ay, Sinabi ko nga. grabe. Di ka naya oh, ang dami-dami namin dito. Buti ka Kayo ang nakakahiya kasi nangingialam kayo, nakikiamoy na nga lang kayo. Buti Ang ka- dami yung demand. Oy, ale, tama na yun kasi pinagbayad ka na nga namin kasi naumutot ka. Kasama na. Sarap po suntutin mo ako. Kaya nga, baho ka rin. Wala, hindi siya convincing. Tsaka kung makikita mo, nasa pampasaherong pampasaherong sasakyan, may mga kumot-kumot dyan, oh. Ewan ko, bahala kayo, no? Hindi mo na rin kasi talaga alam kung alin ang faking content ngayon sa totoo, eh. Mamaya sasabihin mo, hindi totoo, yung pala totoo pala. Di ba? Next video. Okay, next Maraming pumapasok na bagong video, bukas na 'yan. Ano na to? Dalawang graduating senior high school student nalunod ng magkayayaang maligo sa Unga Falls. Another one? Sa senior high school. Pero malagim na trahedya pa
ang sinapit ng 4 na estudyanteng nagkayayaang maligo sa isang talon sa Baras sa Rizal. Dalawa sa kanila ang hindi na makakapagmarcha matapos malunod sa talon. Ang isa sa mga biktima sinubukan pa umunong sagipin ang nalulunod na kaklase pero maging siya ay hindi nakaligtas. Nakatutok si EJ Gomez. Ito ang eksena sa Unga Falls, Barangay San Salvador, Baras, Rizal, mag-aalas 3 ng hapon noong Lunes. Sinusubukang sagipin ng mga otoridad ang 2 lalaking nalunod daw matapos mapunta sa malalim na bahagi ng falls. Akala mo napaka-inosente lang nung waterfalls, no? Yung let's say, nandyan lang, parang inosente lang. Tapos nakakapag-cause pala ng lunod, no? Pahirapan sa mga rescuer ang pagtundon sa mga biktima dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ilang oras pa ang itinagal bago tuluyang nakuha ang mga biktima. Ayon sa pulisya, 4 na magkakaklaseng graduating students ang nagkayayaan maligo sa Unga Falls matapos nilang makuha ang... Ano, hindi lumulutang? Sasabihin niya, pustahan tayo. Sasabihin ng mga engkanto dyan, putya, problema na naman namin yan. Kami na naman ang pagbibintangan yan. ng medical certificate para sa kanilang work immersion. Isa raw sa kanila ang agad na lumusong at napunta sa malalim na bahagi ng falls. Yan ang sinasabi. Pati kami no, nung mag-OJT kami sa Batangas noon. Di ba may hospital doon sa Batangas. Yan, kagad na nasa utak ng mga estudyante. Swimming agad. Lalo na yung mga taga Maynila, pagkasama mo. Swimming agad na nasa utak ng mga yan. Hindi makatiis na hindi sila mag-swimming. Pagdating agad sa Batangas noon, instead na ayusin yung mga gamit, tara sa beach. Uy, tanga, nandito ka para mag-OJT. Sinubukan siyang sagipin ng kaklase pero kasama ring lumubog. Nakita na lamang siya na nagkakatawag at humihingi ng saklolo. At siya naman po ay sinaklolohan ng kanyang kaklase. Parehas na po sila napunta sa medyo malalim. Sa kasamaang palad, itong 4 na magkakaklase ay hindi naman po palagat. Ayun, isa pa. Na marunong lumangoy. Idiniklara silang dead on arrival sa ospital. Tumanggi ang pamilya na pangalanan ng biktima ang unang lumusong. Ang estudyanteng nagtangkang sumagip sa kanyang kaibigan, kinilalang si John Mike Pasion, na residente ng Barangay Kupang, Antipolo City. Ang pamilya ni John Mike matinding hinagpis ang nararamdaman, lalo't 3 buwan na lang sana ay gagraduate na siya na panganay sa 2 magkapatid. Sobrang sakit mo. Kanya, wala na siya, pero yung kung sa kanya, hindi siya dadalawang isip na iligtas yung isa. Wala eh. Sorry. Kahit ipapahamak niya. Parang proud na rin, pero siyempre malungkot. Mas maganda sana kung nailigtas niya ang sarili niya at saka yung kasama niya. Parehong nakaburol ang 2 nasawing biktima sa Antipolo City. Bukas ililibing si John Mike. Para sa Jim... Wala na, ano? Kaya kayo, pag kayo pinagagalitan ng magulang nyo, na wag matigas ang ulo, sumunod. Diba? Sumunod. Ang bihira naman eh. Next video. Eto naman, sports showbiz ulit. Aura Briguela umalma sa pang-aasar. Nakahawig niya raw si Bronny James. Ni Jason Gusilata. Hindi na napigilan ni Aura Briguela ang kanyang saloobin matapos paulit-ulit siyang i-spam ng mga netizen. Nahawig niya raw ang anak ni NBA superstar LeBron James na si Bronny James. Sa kanyang Instagram broadcast channel, diretsahan niyang sinagot ang mga pambabatikos. Hindi naman batikos yun eh. Batikos ba yun? Inaasar ka. Kahit gustuhin niyang hindi pansinin ang mga Bronny James comments dahil wala naman siyang paki. Pero ang iba ay tumitindi na ang mga komento kaugnay sa pagtawag sa kanya na Bronny James. Dagdag pa niya, kahit pinipili ng manahimik, may hangganan din ang kanyang pasensya. Nagbigay rin siya ng babala na kung magpapatuloy ang ganitong pag-uugali,
Lalo na mula sa mga estudyante, hindi siya magdadalawang isip na i-report ang mga gumagawa nito. Hati naman ang opinyon ng mga netizen ukol dito. Marami ang nagsasabi na maging sensitive naman sa mga komento na binibitawan online dahil nakakasakit na ng damdamin. Belta naman ang ilang netizens, masakit raw ang katotohanan at kasalanan nito ng content creator na si Malupiton at ayon pa sa iilang komento, insulto raw ito kay Bronny James at hindi sa kanya. Jason Gosilatar ng Abante Sports Now na, ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Hindi kasi ang nangyari, nakikita ka kasing apektado. Kaya tuwan-tuwa lalo yan na paulit-ulitin. Wala ganyan talaga culture. Kahit ako nararanasan ko yan Kapag ka lalong inis na inis ako na nagko-comment sila sa vlog ko ng tanggalin mo ang maskara mo, ulitin ng mga yan. Diba? Kasi yun na lang yung chance na maano ka maapektuhan ka Kasi kung halimbawa, ikikriticize sa'yo ang pangit mong maglakad, may chance na hindi mo napapansinin yun Pero pag nakakuha sila ng chance na may isang bagay na inis ka, pauulit-ulitin nila yun. Diba? Next video. Ano bang natitirang video natin dito? Ito, may pinasa sa akin si Sir GC719 kapapasa lang Anong oras na ba? 36 minutes. Wait lang Lipat natin sa walang ads. Napupunta kasi tayo sa may ads. Ay, ito, wait. May isa pang video na to. Ano to? Yung AFAM na malo. Foreigner. I'm sure kakampihan nung yung kapwa Pinoy Sasabihin niya mapang-api yung dayuhan. Pero yung mga ganito minsan ayoko rin husgahan 'Di ba? So ibig sabihin walang kamoting Pinoy mag-drive. Hindi kasi natin alam yung pinagsimulan Nandun na lang tayo sa may part na nanununtok Mali mo ininsulto pa yan nung driver kasi sabihin, "Oy, Pinoy ako, dayuhan ka lang." Tapos kung ano pa sasabihin, 'di ba? No comment ako dito. Hindi ko alam kung sino mali Lalo na kung may lahi, mamaya magalit pa sa akin pag yung Pinoy yung tinira. Isang groom sa CDO. So ito, last video. Ito si Sir GC719 yung nag-forward. Groom sa CDO, ginayuma ng bride, sinabuyan ng asin at nahimasmasan daw. Isang groom sa CDO, ginayuma di umano ng bride. Wedding suppliers na scam at hindi binayaran. Nauwi sa bangungot ang dapat sanay masayang araw ng kasalan sa CDO noong March 10. Ang kwento, nahimasmasan di umano ang ginayumang groom nang sabuyan ito ng asin. At ang masaklap, hindi lamang ang groom ang naloko nito. Pati mga wedding suppliers ay na-scam at hindi binayaran. Ang bride ay isang... parang napanood ko na ito. Or nadaanan ko sa content yung hindi nga binayaran. Na may parang tingnan natin Sabagay, wait. Tapusin muna natin yung istorya. Civil engineer di umano. Ang pakilala nito. Ang sabi pa ng bride ay 27 years old ito, ngunit base sa nakuhang ID, napag-alamang 24 years old pa lamang. Sinabi din nito na anak siya ni Vicente Lau at tito niya si Senador Bongo. Bale, sinasabi ng babae na mayaman at FLM siya ang pamilya nito. Ang groom naman na pinaniniwala ang ginayuma ay 34 years old. Base sa mga nakasaksi at galing sa mga event suppliers mismo, mukhang lutang ang groom at tila hindi alam ang nangyayari sa paligid nito. Nagkakagulo at balisan ang mga wedding supplier nang mag 7 PM na noong March 10 kasi wala pang nangyayaring wedding ceremony, wala pang mga guests at wala pa ang magkakasal. Kapansin-pansin din ang pagiging wala sa sarili ng groom kaya may nagsaboy ng asin dito at ito'y nahimasmasan. Pagsablig saya sa likod. Puro siya, naluya siya.
Naami, saksi mi, bisan pagpangutan-on na niya tanan coordinator ni Sir Ambing, ANA Creation. Naami, kita gid mi. Pagsablik siya bang, naluya siya bay. Murag naluya siya, pag umani ni Surya. Muro siya, Sir, okay ra ka sir? Kanang dobi sir, sa inahitabo. Nag-book di umano ang bride noong March 8 lamang. Napaniwala nito ang all-in event supplier o wedding coordinator kaya ginamit nito ang kanyang koneksyon para maidaos ang kasal. Ang pakilala kasi ng babae ay mula ito sa maimpluwensyang pamilya sa Davao City. Intelihente at magaling di umano itong magsalita. Francis Leo Marcos na Francis At Leo nangakong Marcos. babayaran ang 270,000 pesos na gasto sa kasal ng umaga ng March 10. Ang mura naman. Kung talaga may impluensya yan, milyones dapat yung budget niyan, di ba? Wala itong inabot na pera. Hindi natuloy ang kasalan sa araw ding iyon at hindi nabayaran ang lahat ng wedding suppliers. Sa kasalukuyan ay nakadetain ang babae. Ang tanong, magkakilala ba si groom at si bride? Totoo nga bang ginayuma ito? At higit sa lahat, mababayaran pa kaya ang mga wedding suppliers? Hindi na. Hindi, yung tanong na, yung tungkol doon sa groom, magkakilala ba sila? Oo, siguro. Pero yung gayuma part, need pa ng further na evidence doon. May nakita akong article niyan sa sa FB. Hanapin ko nga. Kasi yung feeling ko na lang yun eh. Parang na lang, anong tawag dito? Parang dagdag kwento na lang yung ginayuma. Feeling ko, di ba, nabudol niya yung mga wedding coordinator, yung mga supplier. Feeling ko yun din ang nagawa dun sa yun din ang nagawa dun sa groom. Feeling ko walang gayuma na nangyari. Parang si Francis Leo Marcos lang yan, di ba? Nakapagpakasal si Francis Leo Marcos sa isang beauty queen sa Japan. Kasi nga napaniwala na siya ay ni Marcos. Tama, hanapin natin yun ha. Napaniwala siya na siya ay kamag-anak ng Marcos. Parang ganyan din yung nangyari. Feeling ko wala namang gayuma siguro. Tapos napaniwala pa yun na si Mayo a-attend daw si First Lady sa wedding nila. Ito yan A-attend daw sa wedding si First Lady. Yan, ang daming umattend yan sa kasal na yan na artista. Pero yung inaasahan na sila Imelda Marcos hindi umattend, nakasulat lang sa invitation. Kaya pag nagbigay si FLM ng invitation dun sa mga maimpluwensyang tao, pag nabasa, uy, si Imelda kasama, pero hindi nila alam, hindi naman pupunta si Imelda dun eh. Di ba? So nagdatingan ngayon yung mga sikat na tao dun sa wedding niya. Budol ang tawag dyan. Parang ganun din yung nangyari siguro. Ito si Mayo, wala na rin kay FLM dahil nalaman nga na hindi naman totoong Marcos. Nagayuma ba si Ma'am Mayo? Hindi. Di ba? Ganda na asawa ni FLM Pero nagkaalaman na, syempre, tapos na ang usapan. Parang ganyan yung nangyari doon sa groom. Siguro, kinuwentuhan siya na ako ay kamag-anak ni Bongo, ni ganito, ganyan. Tapos nung hindi na nabayaran yung wedding coordinator, parang nahimasmasa na yung groom na, baka talagang peke itong pakakasalan ko. Di ba? Tingnan natin, hahanapin ko yun sa FB. Wedding scam. Tingnan nga natin. Ito yan My love, first of all, I want to thank you not just for being a wonderful partner, but also for giving me twins. Yes, 2 babies. I don't think I've ever told you this, but thank you for making me feel like I won the lottery. Tapos
ma-influensya ka ganyan na cellphone mo. Ano to Realme to, di ba? Tapos trying hard siya mag-English. FLM na FLM to eh. What the fuck? I love you so much. And even in the most unexpected moments, I know you are the perfect partner for me. Magkailak na ko. I can't even put it into words, but every day, with every tawa, every luha, I love you more than ever. Thank you, love, for every adventure we've had. From one night stand to this day, let's keep going. I love you, and I'm so thankful that we found each other. Sir, man ako, sir! Baka nga mamaya, ano yan eh, hindi naman talaga siya buntis eh. Pinalabas lang niya doon sa group na buntis siya. Di ba? Totoo ba na nabuntis niya yan? Kakakita po na mo, ma'am, nga something dili gid siya. Kay ngano, ma'am, kung moabot manggod si senator, go. Dapat manggod kami mga pulis, ma'am. Makabalom eh. Bisan Hindi ko na maintindihan yung sinasabi niya, no? Pero yun na yung ano nun, kabuuan. O groom to be sa Cagayan de Oro City arestado human sa gigong scam nga fake wedding kung asa dula na 100,000 pesos nga wedding supply sa wedding organizers ang wala. Masyado mababa yun sa ma-influensyang ano. Sa bride ug legal counsel sa groom atong siron sa report ni Cyril Chavez. Mabulukon og patsada gayud nga setup sulod sa usa ka hotel sa downtown area sa Cagayan de Oro Pero ang mura nito sa 200,000 ha. City. Ingon ani ang hulagway sa gimugnang reception sa grupo sa wedding coordinator nga si Arvil Carrasco. Apan kining tanan, wala mapusli tungod scam di ay ang kasal nga himuon unta ni adtong Lunes. Pasado las 7 sa gabi, may abot ang mga pulis sa Kugon Police Station o gidala ang bride ug groom to be aron imbestigahan. Sumala ni Arvil nga adlong sa Anyway, hindi na natin maintindihan kasi iba yung lengguwahe eh. Anyway, mga kababayan ko, so yan lang po muna yung mapapag-usapan natin ngayong araw. Magandang hapon po, bye-bye.